Sa Jamsil Training Ground 4-3, nakatanggap si Sang Yun ng tawag mula sa Miso. Nais niyang pag-usapan ang tungkol sa kamakailang hitsura ng gate. Hindi niya inaasahan na may update na pala. Sinabi niya sa kanya na nakatanggap siya ng balita na mayroong isang hindi pa nakumpirma na gate malapit sa Chuni Station sa Line 7, mga 500 metro sa hilagang kanluran nito. Tila ang lahat ng mga rehiyon sa gitnang checkpoint ay naimbestigahan, kaya nagpadala siya ng impormasyon tungkol sa mga intersection. Sinabi niya sa kanya na maghintay habang tinitingnan niya ito. Binuksan niya ang phone niya. Narito ang mga detalye sa mid-boss ng gate, ang Hellhound na si Cerberus. Ang raid level nito ay 100, mayroon itong 3 ulo at bumubuga ng init. Natuwa siya nang may lumitaw na aso pagkatapos niyang makuha ang kanyang mga kasanayan. Di niya inasahan na masusubukan agad ang kanyang kakayahan. Ang kasanayan ng kabalyero at mga lobo ay passive skill na walang cooldown. Habang may buwan sa piitan, ang health, recovery at regeneration speed ng user ay tataas ng 5 beses. Hindi alintana kung ang buwan ay gising o hindi. Anumang aso o lobo na halimaw ay masindak kapag naharap sa gumagamit na may asul na moonstone. Kapag ang buwan ay up, lahat ng aso at lobo tulad ng halimaw ay hindi makakaatake sa gumagamit. Nagpasalamat si Sang Yun kay Miso sa mga detalye at sinabi na tatawagan siya agad. Tinukso siya ng lalaking kaharap niya dahil sa ganoong pag-arte kahit doon siya tinawag. Humingi ng tawad si Sang Yun sa lalaking ito na tinawag niyang kapitan. Tumawa ang lalaki at inamin na nagbibiro lang siya. Sinabi ng lalaki na dapat ay alam niya na magiging ganoon siya dahil itinuturing siyang isang celebrity ngayon. Sinabi niya kay Daekyung na hindi siya celebrity at malayo pa ang kanyang pupuntahan. Masasabi ni Daekyung na hindi siya nakatanggap ng tawag. Naguguluhan siya sa sinasabi niya. Ipinakita sa kanya ni Daekyung ang kanyang phone at ipinakita nito na si Sang Yun ay nasa unang pahina ng magazine ng player. Laking gulat niya. Natawa si Daekyung sa reaksyon niya at hinikayat siyang kunin ang phone niya. Inaasahan niyang dadagsa na ito ng mga tawag. Patuloy na nagriring ang phone ni Sang Yun. Ayaw niyang nasa unang pahina ng balita. Naiinis siya na ginawa nila iyon nang hindi nagpapaalam. Tinukso siya ni Daekyung na lahat ay nakikipag-ugnayan na sa kanya, na nagpapahiwatig na siya ay sikat. Sumagot siya na hindi. Itinabi niya ang kanyang telepono at nagpa siyang magnegosyo. Binigyan siya ni Daekyung ng bag simula nung nabanggit niya yon dati. Malugod niyang tinanggap iyon at nagpasalamat. Sumagot naman si Daekyung na hindi na kailangang magpasalamat dahil hindi naman daw niya ito binigay ng libre. Ito ay ilan sa kanyang mga lumang artifact. Na-curious si Daekyung kung ano ang kailangan niya kung makakabili lang siya ng bago. Malabo ang reply niya, parang gusto lang niyang humanga sa history o ipagpatuloy ang legacy ni Daekyung. Siyempre, hindi binibili ni Daekyung. Ipinagtanggol niya na ito ay isang pamahiin na pinaniniwalaan niya. Pero deep inside, ito ay dahil ang mga artifact na matagal nang hindi ginagamit ay may mas mahusay na rate ng pagsipsip. Habang nag-uusap sila ay may lumapit sa kanila na babae at humingi ng paumanhin na late siya. Ipinaalam niya sa kanila na nahihirapan siyang maghanap ng paradahan. Pagkatapos, inanyayahan niya sila na simula ng pagtatasa. Tinanong ni Sang Yun kung sino siya. Sumagot si Daekyung na siya ang appraiser na tutulong sa kanila sa kanilang deal. Dinala niya siya para masigurado na pareho silang makakakuha ng patas na pakikitungo. Inilatag nila ang mga artifact. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan dito na nagpakinang ng maliwanag sa mga bagay na iyon. Sa kalaunan siya ay naabisuhan na ang artifact appraisal ay nakumpleto na. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay pinayuhan niya sila na mayroon silang isang patas na pakikitungo at maaari nilang ituloy ito. Hinugot ni Daekyung ang kanyang espada bago nila silyuhan ang deal at tinanong si Sang Yun kung maaari niyang tingnan ang kanyang kakayahan sa espada. Magalang na tumanggi si Sang Yun dahil hindi siya naniniwala na sapat siya para bigyan siya ng payo. Sinabihan siya ni Daekyung na ibagsak ang pagpapakumbaba. He told him that after everything that they have went through, he's not stupid enough to not notice that he is above him. Idinagdag niya na hindi siya sapat na mayabang upang kumuha ng payo o dalawa mula sa iba. Maasim ang mukha ni Sang Yun dahil ayaw niyang madamay sa mga ganyan. Pero nakita niya ang ekspresyon niya at inamin niyang nilunok niya ang pride niya. Kaya alam niyang bastos ang hindi pagpansin sa isang taong gusto lang gawin ang kanilang makakaya. Kaya pumayag siya at sinabihan siyang ibigay ang lahat ng nakuha niya.
Agad na nag-assume ng combat stance si Daekyung. Pagkatapos ay sinabi niya sa appraiser na tumayo sa likuran niya. Ibinigay ni Daekyung ang lahat sa pagpapakita ng kanyang mga galaw. Si Sang-yun ay humanga na siya ay lumakas mula noong huli niyang piitan. Masasabi niyang nagsasanay na siya mula noon, ngunit pinanood niya itong isword. Tapos tinawagan siya. Naisip ni Daekyung na hinihiling niya na huminto siya kapag marami pa siyang dapat ipakita. Tinanong siya ni Sang-yun kung may mali sa kanyang kaliwang braso. Tinanong niya kung paano niya nalaman. Napansin ni Sang-yun na sa tuwing ibinaba niya ang kanyang kanang kamay, napakabilis niyang ibinuka ang kanyang kaliwang balikat. Masasabi niyang labis siyang nag-iingat dito, nagpout si Daekyung. Inamin niyang tama siya at may trauma siya sa pagdepensa ng kaliwang bahagi niya. Karamihan daw ng pinsala niya ay galing sa training at pati mga pilat sa piitan ay nasa panig na iyon. Alam niya iyon pero hindi niya maayos. Sinabi sa kanya ni Sang-yun na kaya niya. Sinabi niyang mas madaling lampasan ang trauma. Pinayuhan siyang yakapin ng lakas at huwag itago ang kahinaan tulad ng paghawak sa espada at paghinga. Mahirap man sa una, makakatulong ito sa huli. Tinuruan din siyang idiin ang blade gamit ang isang daliri. Sabi ni Daekyung na mukhang hindi madali. Daekyung groaned at nagreklamo na masakit. Sumagot si Sang-yun na kailangan niyang kumapit ng kaunti. Namula ang appraiser sa kanilang interaksyon. Patuloy niyang na-misinterpret ang pag-uusap at lalo siyang namumula. Iniisip niya kung ano ang mali sa kanila. And with the position of those two and the conversation they're having, it's easy for her to think na may ginagawa silang intimate. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Pag-uwi niya, ang kasaysayan ng paghahanap niya ay tungkol sa pag-ibig ng mga lalaki. Pagkatapos, nagmamaneho ang clueless na MC habang humuhuni. Masaya siya dahil sa deal kahit gumastos ng mahigit 400 milyong won. Alam niyang mas malaki ang kikitain niya kaysa sa ginastos. Masasabi niyang nasiyahan si Daekyung sa kanyang sword lesson. Ngunit napansin din niya na ang appraiser ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha nang matapos sila. Nagmadali siyang umuwi para makakain niya ang mga artifact at makita kung anong uri ng pag-unlad ang gagawin niya. Excited na rin siya para sa susunod na gate, kaya binalak niyang tawagan si Miso tungkol dito, ngunit nakatagpo siya ng hindi inaasahang sitwasyon. May mga lalaking humarang sa kanyang dinadaanan. Agad niyang inapakan ang preno, nilagay niya ang ulo niya sa bintana para humingi ng tawad sa kanila at tanungin kung okay lang sila. Talagang naghihintay sa kanya ang mga lalaking yon. Tinakot siya ng mga ito na bababa ng sasakyan. Nataranta siya. The other guy stated that it was those idiots who reacted that way. Out of the blue, isang maliwanag na liwanag ang nagliwanag sa mukha ni Sang-yun. Ito ay dahil ang lalaki ay lumikha ng apoy sa kanyang mga kamay at nagbanta na susunugin siya kasama ang bastos na kotse. Naalala sila ni Sang-yun. Sila ay sina Choi Yong-cheol at Cho Seong-ho ng Utopia Guild. Partikular na pinipili ni Choi Yong-cheol ang mga taong mas mahina kaysa sa kanya. Si Cho Seong-ho ang nag-shoot ng kanyang mga video sa YouTube. Dahil sa matinding content niya, nagkaroon siya ng tapat na subscribers na laging nanonood. Pero matapos niyang tumawid sa linya, nakatanggap siya ng habambuhay na sentensya at nakalimutan ng karamihan. Napabuntong hininga siya. Sa kanyang isip, sila ay isang kumpletong dahilan para sa isang tao. Si Yong-cheol, level 100 rank B player, ay nagsabi na siya ay asar. Si Seong-hai, level 75 rank C, ay lumapit sa kanya. Gusto nga niyang makita ang kanyang pag-unlad sa kanyang mga bagong artifact. Ngunit ang sitwasyon ay nakakainis sa kanya, lalo na ang mga punk na iyon ay hindi ang mga kalaban na gusto niyang subukan ito. Nakita siya ni Yong-cheol na bumaba ng sasakyan. Hawak niya ang kanyang espada habang hinahamon niya ang mga ito sa susunod nilang gagawin. Gusto ni Yong-cheol na maglaan ng oras. Sinabi niya sa kanya na siya ang security force sa player town at maraming tao ang nagrereklamo tungkol sa kanya. Sinabi niya na binanggit ng mga tao na ang ilang fucker ay patuloy na nagmamaneho sa isang bastos na kotse. Sa madaling salita, asar ang mga taong iyon sa kanyang bastos na sasakyan sa lugar. Sinipa niya ang sasakyan ni Sang-yun. Namutla si Sang-yun. Binantaan siya ni Yong-cheol na kung ayaw niyang masira ang kanyang sasakyan, kunin niya ang kanyang mga gamit at umalis. Nagsisimula na silang makaakit ng atensyon. Nakilala ng mga tao si Yong-cheol, pero may napansin ng isang lalaki. Nakilala niya ang lalaking na feature sa Player Magazine. Naalala nila ang kanyang pangalan. Sa puntong ito, sinusuri ni Sang-ho ng bukol sa kanyang sasakyan.
Tinanong ni Yong Chol si Seong-ho kung malakas si Sang-hyun. Kinailangan ni Seong-ho na magsaliksik sa kanyang telepono. Naaalala niya na ang bata ang pumunta sa quest area kasama si Miso at may mga chismis na nag-clear siya ng level 100 quest ng mag-isa. Si Yong Chol ay hindi naniniwala doon dahil mukhang mahina si Sang-hyun sa kanya. Sumagot si Seong-ho na kasama niya si Miso kaya walang paraan na hahayaan niyang makuha ng isang baguhan ang kaluwalhatian. Nakaisip siya ng title para sa susunod nilang video. It was Let's Teach the Newbie Kim Miso Carried a Lesson. Nagsimula siyang mag-film. Sinabi ni Yong Cheol kay Sang-hyun na magpapakita siya ng awa. Inimbitahan niya siya sa training mode at magkaroon ng one-on-one na sparring match. At kung manalo siya, gusto niyang umalis siya kaagad sa Player Town. Ngunit kung mananalo si Sang-hyun, nangako siyang layuan siya hanggat maaari. Sumang-ayon si Sang-hyun. Nagkomento si Yong Cheol na siya ay isang tunay na lalaki kung tutuusin. Ngunit hiniling ni Sang-hyun ang 500 milyon at ang pulso ni Yong Cheol sa taya. Sinabi niya sa kanya na kung siya ay natatakot, dapat siyang mawala. Susumpain na sana siya ni Yong Chol, ngunit tinawag siya ni Seong-ho. Naiinis siya na naabala siya, ngunit may kailangang ipakita sa kanya si Seong-ho. Ang chat ay binaha ng 500 mil. Nagmura si Yong Chol. Tinanong siya ni Sang-hyun kung pasok siya o kung natatakot siya. Napagtanto ni Yong Cheol na kung sasama sila, hindi pagkakakitaan ng video dahil naglalaman ito ng karahasan at pang-adult na content. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para mawala ang stress. Pumunta sila sa Player Town building na C Plaza. Nagtipon ang mga tao. Inactivate ni Sang-hyun ang kanyang training mode. Sa pamamagitan nito, nakatanggap ng barrier effect ang mga manlalaro. Si Yong Cheol ay tumaya ng 500 milyong won at ang kanyang mga pulso at tiniyak kay Sang-yeon na tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Pinayuhan niya itong magwala habang kaya pa niya. Ang mode ng pagsasanay ay ganap na na-setup para makapagsimula na sila. Huminga ng malalim si Sang-hyun. Sinabi sa kanya ni Yong Chol na magsisimula na sila at magiging seryoso siya. Pero tinawag ni Sang-hyun ang pangalan niya. Nagulat siya na inatake na siya. Sinabi sa kanya ni Sang-hyun na hindi rin siya naglalaro at kahit magmakaawa siya, hindi niya ito mapapatawad. Na-broadcast ito ng live. Hindi makapaniwala si Miso na nakita siya doon. Nag-alala ito sa mga nangyayari. Pinagmasdan niyang mabuti. Nakilala niya si Yong Chol ng Utopia Guild. Nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa kanya at ginagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil ang tiyuhin niya ang guild master ng Utopia. Tinanong siya ng kanyang ate kung may problema. Seryoso kasi ang itsura niya. Ang babaeng ito ay si Shin Tairi, level 700, isang rank S player. Nakita niya ang TV. Nakilala niya si Sang-hyun, ang player na patuloy na sinusubukang i-recruit ni Miso. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Sang-hyun. At nagtataka siya kung bakit siya nasa live stream ng ilang scam. Masasabi ni Tairi na maganda ang kanyang mga galaw. Malakas na nagmura si Yong Chol. Tinawag niya itong manloloko at sinungaling. Gumawa siya ng bolang apoy sa kanyang kamay. Inatake niya ito. Mahigpit na hinawakan ni Sang-hyun ang kanyang espada upang ilihis ito. Nagulat si Yong Chol dahil pinutol ni Sang-hyun ang apoy. Sinundan ito ng malakas na pagsabog. Maging si Seong-ho ay nagulat sa kanyang kakayahan. Nakahinga ng maluwag si Sang-hyun. Sa wakas, mula nang siya ay bumangon, ang kanyang katawan ay gumagalaw sa paraang gusto niya. 3 oras na ang nakalipas, nagpasalamat siya sa appraiser dahil sa kanya, kaya mabilis silang natapos. Napahiya ang appraiser at sumagot na sila ang naghirap. Iminungkahi ni Daik-hyun na uminom sila. It was his treat. Tumanggi si Sang-hyun dahil mayroon siyang mapupuntahan. Nalaglag ang panga ni Daik-hyun. Iniisip niya kung dahil ba sa sobra niyang hiniling sa kanya. Ipinaliwanag ni Sang-hyun na may balak lang siyang pumunta sa ibang lugar. Tinanggap niya lang yon. Akala niya ay siya lang at ang appraiser, ngunit sinabi nito sa kanya na mayroon din siyang mahalagang event na dadaluhan. Ang mga artifact ay mas kapanapanabik kay Sang-hyun kaysa sa alak. Nagmamadali siyang umalis sa isang tahimik na parke. Nanatili si Sang-hyun doon. Inabisuhan siya ng system na ang rate ng pagsipsip ng mga kagamitan sa ranggo ng tanso ay kinakalkula na 10%. Ang oras kung saan ginamit ang artifact ay magpapataas ng pagsipsip, kaya ang huling rate ng pagsipsip ay na-rate sa 70%.
Sabi ng Goddess of Luck, salamat sa kanya na na-enjoy niya ang mga blessings na iyon. Alam niya na sa karamihan ng mga kaso, makakakuha lang siya ng ika-10 ng mga orihinal na istatistika. Ngunit ngayon, alam niya na ito ay may epekto kapag ginamit ng tao ang kagamitan. Naalala niyang may itatanong ito sa kanya. Alam niyang sikat siyang konstelasyon, kaya tinanong niya kung kilala niya ang konstelasyong tinawag na late bloomer model student. Nagreklamo siya na sa kanya na lang siya tutukan. Pinagalitan niya ito dahil sa pagbibigay pansin sa ibang mga konstelasyon. Ipinaliwanag niya ang kanyang sarili at inamin na ang konstelasyon ay may kahulugan sa kanya. Ngunit naiintindihan din niya kung nakaramdam siya ng sama ng loob tungkol dito. Sinabi niya sa kanya na iangat ang kanyang ulo at ipinaalam sa kanya na hihingi siya ng impormasyon tungkol sa konstelasyon dahil siya ay mapagbigay na nagpasaya sa kanya. Matapos iyon ay maayos, nagpasya siyang kumain sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga artifact na iyon. Inabisuhan siya ng system na nagsimula na ang mana synchronization ng 5 artifact. Ang mga pagkaing inihain ay ang nangungunang 5 paboritong pagkain ng mga lalaki. Nagsimula siyang maglaway. Ang mga artifact ay ginamit ng isang mas matandang lalaki, ngunit gayon paman, ang mga pagkaing ipinakita ay nakakaakit sa mga kabataang lalaki. At ang mga artifact ay may rate ng pagsipsip na 90%. Nasasabik siyang makita kung gaano siya lalakas pagkatapos niyang linisin ang kanyang mga plato ni hindi niya maisip. Sa kasalukuyang mode ng pagsasanay, ang pamagat na-activate na ang face-off. Nagkomento siya na ang mga epekto ay kulang sa lakas. Ngunit kahit na ganoon, tumaas ang kanyang mga istatistika, lalo na ang kanyang lakas, na tumaas sa plus 40, plus 70 stamina, plus 40 mana, plus 65 swerte, at plus 29 na depensa. Kinutya ng comment section si Yongchul lalo na't nanginginig na siya. Napansin ni Sang-yoon ang kanyang paggalaw. Naglagay siya ng apoy patungo kay Sang-yoon. Nag-alala si Miso, ngunit tiniyak ni Terry sa kanya na walang dapat ipag-alala. Alam niyang iiwasan niya ito. Pinaalalahanan ni Sang-yoon si Yongchul ng kanilang deal. Nag-counter-attack siya habang inaabangan niya ang kanyang 500 milyon at ang pulso. Ngumisi si Seong-ho dahil nahulog si Sang-yoon sa kanilang bitag. Natapakan ni Sang-yoon ng isang bagay na tumakip sa kanyang paa sa isang maliwanag na ningning. Ngumiti si Yong-cheol. Binigyan niya ito ng daliri habang sinasabi sa kanya na nanalo siya. Ang puwersang pagyeyelo ay inilapat kay Sang-hyun. Tinakpan ni Ice ang katawan niya. Iniisip ni Tyree kung si Yong-cheol ay palaging nakakagamit ng magic maliban sa pyromancy. Sa tingin niya ay magiging epektibo ito. Tumawa si Miso at sinabihan siyang makinig. Ibinunyag niya na si Sang-hyun ay may access sa status ailment removal. Sinabi niya sa kanya na tingnan siya ng malapitan para mauunawaan niya kung bakit gusto niya itong i-recruit. Ngunit nang ibalik niya ang atensyon sa TV, wala nang laman ng yelo. Nataranta si Yongchul kung saan siya nagpunta. Alam niyang activated na ang kanyang skill, ngunit maliban na lang kung si Sang-yoon ay may status ailment removal skill, imposible para sa kanya na makatakas. It made him question if the bastard is a newbie. Natigilan siya nang tumalon si Sang-yoon sa kanyang likod at sinaksak siya, kahit na nagulat si Sang-yoon. Isang harang ang nabuo sa balikat ni Yongchul, kaya nasabi niyang maswerte siya dahil nailigtas siya ng training mode. Ang mode ng pagsasanay ay nagpagaan ng anumang nakamamatay na halaga ng pinsala. Nag-alala si Seong-ho para sa kaibigan. Naging wild ang comment section. Sinabi ng isa sa kanila na iba ang hitsura ni Sang-yoon kaysa kanina. Nakuha nito ang atensyon ni Seong-ho. Masasabi niyang iba ang aura ni Sang-yoon kumpara noon. Nakuryos ito sa ginawa niya. Sinabi ni Tyree na ito ay isang uri ng kasanayan sa paggising. Nagtanong pa si Miso tungkol dito. Sumagot siya na ito ay alinman sa transcendence o ang psychedelic na kasanayan. Pero nang makita niyang may itim itong mga mata, nahulaan niya na mas malapit ito sa psychedelic. Alam niya na ang psychedelic ay nagdudulot ng matinding pagkahapo kapag ang tao ay nakatanggap ng pinsala. Inisip niya na tiwala siya na kaya niyang pangalagaan ang kanyang kaaway nang hindi nakakatanggap ng anumang pinsala. Tumanggi si Miso na maniwala na kahit na sumang-ayon siya na may mali tungkol sa kanya. Sinabi rin niya na hindi niya ginamit ang kasanayang iyon kapag kasama niya ito. Tinanong siya ni Tayari kung naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang kasanayan. Ipinaalam niya sa kanya na 2 lamang ang posibilidad. Either wala siyang dahilan para gamitin ito kapag kasama niya ito. Nagtanong si Miso tungkol sa iba pang posibilidad.
Natahimik siya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na maaaring mayroon siyang paraan upang makakuha ng mga bihirang kasanayang tulad niyan sa loob ng maikling panahon. Sinusuri ng appraiser ang mga file at may napansin siyang hindi maganda. Nalaman niyang dapat subukan ang artifact ni Sang-hyun para sa nakatagong kakayahan nito. Isa sa epekto nito ay ang pagkakaroon ng psychedelic na hidden skill at iniisip niya kung lilitaw ito sa kabila ng mababang tsansa. Sinabi niya na upang siya ay maging masuwerte, kailangan siyang mapili ng Diyosa ng swerte o kung ano. Ang psychedelic ay isang nakatagong kasanayan na nagpapataas ng paggising. Sa sandaling gamitin ng kasanayan, agad nitong nabawi ang maximum na HP at pumasok sa isang nagising na estado sa susunod na 100 segundo. Ang mental at pisikal na kakayahan ng gumagamit ay lalampas sa normal na limitasyon at maaabot ang isang paputok na estado. Sa nagising na estado, mapapabuti ang pagdedesisyon, kamalayan, at motor skills ng gumagamit. Pagkatapos ng epekto, sobrang mapapagod ang user dahil sa pinsala sa susunod na 10 minuto. Tinanong ni Sang-yoon kung anong gagawin sa taya nila, naipit sa lupa si Chul. Kinabahan siya ng imungkahi ni Sang-hyun na i-off nila ang training mode. Isinusumpa niya ito at sinabihan siyang magwala habang sinusubukan niyang gumawa ng yelo sa kanyang kamay. Inamin niya sa sarili niya na binitawan niya ang kanyang bantay dahil akala niya ay baguhan siya. Hindi niya inaasahan na ganun pala siya kalakas. Nagseryoso siya. Para makawala sa pagkakahawak ni Sang-hyun, pinasabog niya ang lupa at pinilit silang tumayo. Gumawa muna siya ng distansya sa pitan nila. Napagtanto niya na si Sang-hyun ay lubos na naiiba sa sinabi ni Seong-ho. Kung alam niyang ganoon siya kalakas, hindi na sana niya sinimulan ang laban. Sinamaan niya ng tingin si Sang-gyo at hindi makasalubong ni Seong-ho ang kanyang tingin. Napagtanto niya na gumagawa lang ng kalokohan ng lalaki. Nagambala siya hanggang sa hinawakan ni Sang-hyun ang kanyang mukha at sinabi sa kanya na tapusin na nila ito. Nakasubsob ang mukha niya sa lupa. Tiniyak sa kanya ni Sang-hyun na dapat pigilan ng mode ng pagsasanay ang anumang nakamamatay na pinsalang ginawa. Umamin siya at nangakong magpapadala ng 500 milyon sa kanyang account. Napagpasyahan ni Sang-hyun na tapos na ang kanilang taya at oras na para makaganti siya. Walang ideya si Yong Cheol sa sinasabi niya at mas lalo siyang nagalit. Sinabi niya sa kanya na nagsimula ang lahat dahil sa kanya. 3 araw na ang nakalipas sa car center, sinabihan siya na naayos na ang kanyang sasakyan, ngunit kailangan niyang itapon ito kaagad. Masama ang pakiramdam niya sa isiping iyon. Ipinaliwanag sa kanya ng mekaniko na napakaluma na ng sasakyan, kaya hindi na ito magtatagal. Tumanggi siyang paniwalaan iyon. Kinikilala ng mekaniko na kalakip niya ito, ngunit ipinaalala sa kanya na kailangan niyang magpaalam sa lalong madaling panahon. Sinabi niya sa kanya na ang kotse ay natutuwa na siya ang may-ari. Napaluha siya nito. Pati ang mekaniko ay umiyak sa tabi niya. Parang sinasabi sa kanya ng sasakyan na sa tuwing sasakay siya ay masaya ito. At gusto nitong maging masaya din siya. Itinaas ni Sang-hyun ang kanyang kamao at sinabi sa maliit na tae na iyon ang kanyang paghihiganti para sa kanyang sasakyan. Patuloy na humihingi ng tawad si Yong Chol at sinabihan siyang maghintay, ngunit hinawakan ni Sang-hyun ang kanyang mukha. Bago pa siya matamaan ni Sang-hyun, hindi sinasadyang napatili siya sa sarili niya. Naiinis ang karamihan, hindi man lang dumapo sa kanya ang kamao ni Sang-hyun, ngunit patuloy pa rin itong tumatae. Ginawa niyang gulo ang sarili niya at umiiyak siya habang humihingi ng tawad. Ang daming nagreklamo na amoy tae. Nagtaka sila kung ano ang nakain ni Yong Cheol. Iniisip ni Seong-ho kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Wala siyang pakialam sa channel nila, pero mas nag-aalala siyang makipaglokohan sa maling tao. Out of the blue, may lumapit sa kanya. Ito ay ang tagapamahala ng rehiyon ng Utopia Guild Kangdong na si Moon Baek-yeon. Sinabi niya kay Seong-ho na big time silang nag-sorry kay Seong-ho. Sinuri ni Sang-hyun ang sarili kung may dumi sa kanya. Natuwa si Baek-yeon sa sitwasyon. Nabalitaan niyang kahit bago pa lang ang kapangyarihan ni Sang-hyun, natalo niya ang bihasang si Choi Yong Cheol. Kaya lumapit siya para ipaliwanag na aayusin niya ang sitwasyon at ang kabayaran. Tinanong niya kung may oras siya. Si Sang-hyun ay maingat. Tinanong niya kung sino siya at kanino siya nagtrabaho. Natigilan si Baek-yeon sa kanyang mayabang na ugali. Sa kanya napagtanto na hindi pala yabang iyon. Pero simpleng kumpiyansa na parang napagdaanan na ni Guy ang lahat. Nakikita niya na mayroon siyang karanasan na hindi angkop sa kanyang antas at hindi biro ang mga kakayahan na taglay niya.
Yumuko si Baekhyun sa kanya at magalang na nagpakilala. Humingi pa siya ng tawad sa huli niyang pagpapakilala. Handa siyang gawin ang lahat para ma-scout siya. Ipinaalam niya sa kanya na ang Utopia Guild ang bahala sa anumang pinsalang natamo. Nagtitiwala siya na kaya niyang pangalagaan ang pinsala at handa siyang gawin iyon para lang magkaroon ng positibong relasyon sa kanya. Nakakatuwa kung paano humingi ng 2 bilyong won si Sang-hyun nonchalant at ipinakita sa lalaki ang kanyang account number sa telepono. Napapanahon ang pagtatanong niya dahil sasabihin pa lang niya na 500 milyon ang pakiramdam na hindi sapat dahil kailangan din niyang isama ang mental trauma na dinanas niya. Na ikinatulala ni Baekhyun. He asked if they can pay in installments or he can just do anything he wants to that shitter Yong Cheol. Kinalaunan sa araw na iyon sa isang bahay, ang mga reporter ay may maraming tanong at sila ay napakaingay sa kabilang panig ng pinto. Hinintay nilang matapos ang pag-uusap nila ni Miso. Paglabas niya ng meeting room, sumigaw siya na wala siyang masabi. Pero hindi siya makaalis sa front door dahil nabiktima siya ng mga reporter. Tinatanong pa nila kung karelasyon niya si Miso. Naiinis na siya na tinatanong din ang dating buhay niya. Sapat na ang dapat niyang alalahanin, kaya isinantabi niya ang pag-iisip na makipag-date. Excited siya pagdating sa bahay dahil mag-i-impake na siya ng mga gamit niya. Ito ay kanyang paghahanda para sa pagsalakay sa gate. Nang dumating ang oras, naging abala siya sa paghahanda noong nakaraang linggo pero nasiyahan siya sa resulta. Ang kanyang lakas ay may karagdagang plus 23, plus 19 stamina, plus 5 dexterity, plus 11 mana, plus 13 defense. Nag-level up din ang Demon Bash. Dahil sa titulong with overwhelming power, tatagal ito ng mga 2.6 na segundo at sa delay, aabot ito sa higit 5 segundo. Ang Demon Bash sa level 2 ay humahadlang sa isang target, sa halimaw o tao, sa loob ng 2.4 na segundo. Ang tagumpay at tagal ng hadlang ay nakasalalay sa resistensya ng target. Napakataas na ng dual wielding niya sa blades, bukod sa daggers at one-handed swords. Napangiti siya nang dumating ang isa pang notification. Sinuri niya ang lahat ng resulta ng kanyang mga pagsisikap. Nagkaroon siya ng blade-wielding training, isang passive skill para sa mga mandirigma. Ito ay nasa level 1 at ginagawa nitong napakataas ng kanyang adaptability sa mga dagger at one-handed swords. Sumunod ay full charging, isang active movement skill. Tinutulungan siya nitong mag-concentrate ng malaking halaga ng enerhiya at ilabas ang lahat ng ito ng sabay-sabay na nagcha-charge sa isang target sa harap niya. Ang pinsalang ginawa at ang distansya ng pagsingil ay tataas ng husto sa oras ng pagsingil. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang lahat ng paggalaw ay paghihigpitan. Sa lahat ng iyon, sa tingin niya ay sapat na iyon para sa pagsalakay sa gate. Ngunit napagtanto niya na maraming bagay na kulang sa huling labanan. Hindi niya magawang gumanap tulad ng dati niyang sarili. Sa panahon ng pakikipaglaban sa Wolf Lord, kailangan niyang sumugal dahil limitado siya sa kanyang mga pattern ng labanan. At sa pakikipaglaban kay Cho Yong Cheol, madali siyang nahuli sa bitag, salamat sa kanyang kawalan ng kasanayan sa paggalaw. Nanginig siya sa isiping kung mas malakas lang iyon, patay na siya. Kailangan niyang pagbutihin dahil kung hindi, mauulit ang nakaraang buhay niya. Lalo na ang insidente sa pangalawang breakdown noong 2040. Gusto niyang matiyak na iba ang kanyang kinabukasan. Ayaw niyang mawala ang lahat sa kanya gaya noon. Naging motivation siya na lumakas ang bida lang na nagligtas sa kanya noon. Biglang nagring ang phone niya. Sinagot niya ito at ito ay ang reporter na si Park Jong-min. Tinawagan niya ito para tingnan kung available pa ba siya sa interview na napagkasunduan nila noong araw na iyon. Alam niyang baliw siya, kinumpirma niya ito. Pero sa totoo lang, tuluyan na niyang nakalimutan niyon. 7 p.m. ang gate raid at 2 p.m. ang interview at 1:45 na sa phone niya. Ang mga reporter na nagkampo sa labas ng kanyang tahanan ay natuwa nang makita siyang lumabas. Ngunit kinabahan sila nang maramdaman nila ang nagbabantang enerhiya. Sinigawan niya ang mga ito na umiwas sa daan. Na-activate na ang kanyang psychedelic skills. Ang kanyang pisikal na katawan ay pinahusay at ang kanyang bilis ay tumaas ng husto. Tiningnan ni Jong-min ang oras sa phone niya. May pumasok at automatikong tinanggap ng staff ang taong ito. Si Sang-hyun yon. Tawag sa kanya ni Jong-min. Umorder na siya ng kape kaya masaya niya itong niyaya na maupo. Pero napansin niyang may mali. Mukha siyang haggard at hingal na hingal. Tinanong ni Jong-min kung nasa piitan siya. Sagot niya, hindi naman.
Sa kaibuturan niya, naramdaman niyang mas mahirap ang pagpunta doon kaysa sa piitan. Humingi siya ng tawad sa pagiging late. Umayos sila at nagsimulang magnegosyo si Jongmin. Gusto niyang makapanayam siya tungkol sa mga kamakailang kaganapan sa loob ng quest area. Napansin niyang marami na siyang pinagdaanan. Sinagot ni Sang-hyun na wala lang iyon, pero sinabi ni Jongmin na siya pa rin ang sentro ng atensyon ng lahat. Idinagdag pa niya na kahit balewala ang level at experience sa bagong ranking dahil sa biglaang paglitaw niya at mababang antas, tinatawag na siyang super newbie. Mapagpakumbaba namang sumagot si Sang-hyun na hindi ganoon. Tinanong siya ni Jongmin kung alam niya na hindi mabilang na mga guild ang interesadong i-recruit siya. Sa oras na iyon, nakatanggap na si Sang-hyun ng maraming malamig na tawag. Ipinapalagay niya na gusto niyang marinig ang higit pa tungkol sa Eden Guild o ilang iba pang mga guild. Sumagot si Jongmin na sinasabi niya ang tungkol sa mga guild sa ibang bansa na wala iyon sa isip ni Sang-hyun. Inamin niya na balita rin ito sa kanya. Ibinahagi niya na may kabuuang 5 foreign guild, ang opisyal na humiling sa Korean Player Association na magpatakbo ng opisyal na kahilingan sa pagsuri ng pagkakakilanlan. Kilala ang mga dayuhang guild sa maagang pag-scout para lumamang at ngayon lang sila nagka-interes sa baguhang tulad niya. Pinayuhan siyang mag-ingat dahil marami ang nakatutok sa kanya sa Chunhui Station. Sa likod ng eskinita, naglalakad si Sang-hyun sa eskinita, nag-iisip. Umaasa siyang magtrabaho bilang one-man guild, ngunit ang foreign guild ay nagpapa-curious sa kanya. Nang makita ang magandang pagkakataong ito, nagtanong siya kung bakit kailangan niyang magdusa sa nakaraan. Sa kalaunan, nakilala niya si Miseo. Sinabi niya sa kanya na mayroon silang ilang oras bago lumitaw ang gate. Nakuha ng babae sa likod niya ang atensyon niya. Nakatayo silang tatlo sa ilalim ng ilaw ng kalye. Ipinaalam ni Miso kay Sang-hyun na paulit-ulit na sinasabi ng kanyang kapatid na gusto niya itong makilala, kaya't isinama niya ito upang magkita sila bago sila tumungo sa gate. Pinakilala niya si Tyree sa kanya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na pumunta sila sa isang malapit na cafe. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Terry. Tapos nakipagkamay siya. Deep inside, iniisip ni Sang-hyun na makikilala niya ito kahit na hindi siya ipinakilala ni Miso. Walang kahit isang manlalaro sa bansa ang hindi nakakakilala sa kanya. Kilala rin siya sa kanyang alias, Shadow Assassin. At isa siya sa pinakamagaling na manlalaro ng Korea. Ang kanyang kasikatan ay sumasaklaw kahit sa mga bansa sa ibang bansa. Isa siya sa mga dahilan sa likod ng impluwensya ng Eden Guild sa kasalukuyan at ang kanyang pag-iral lamang ay magagawang iling ang mga ranggo ng guild. Nadama ni Sang-hyun na siya ay swerte na makatagpo ng mga ranggo na manlalaro pagkatapos niyang mag-regress. Humingi ng pabor si Terry sa kanya. Biglaan yon kaya nagulat siya. Tinanong niya kung paano makakatulong. Sumagot siyang walang gaano. Gusto lang niyang mag-away silang dalawa. Hindi makapaniwala si Miso sa pabor na hinihingi niya sa isang taong ngayon lang niya nakilala. Nangangatuwiran siya na ipinaalam na niya sa kanya habang papunta sila. Walang maalala si Miso. Sinabi niya sa kanya na iyon ay noong gusto niyang i-recruit si Sang-hyun at sumagot siya na pupunta siya upang tingnan kung karapat-dapat siya. Ipinapangatuwiran ni Miso na hindi ito binibilang. Humingi siya ng tawad kay Sang-hyun sa inasal ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na gusto niyang hamunin ang mga tao para masaya. Sagot ni Sang-hyun na wala siyang pakialam. At nagulat siya. Nag-alok siyang dumiretso dito habang hinahawakan ang kanyang espada. Ipinahayag niya na isang karangalan ang magkaroon ng pagkakataong lumaban sa isang nangungunang manlalaro. Dahil sa sagot ni Miso, nakumpirma ni Tyree na magaling itong kumilatis ng tao kaya humingi siya ng paumanhin. Nag-alok siyang makipagpalitan ng 5 galaw at kahit alam niyang walang tsansa, sinamantala niya ang pagkakataon para masukat ang kanyang progreso.